Hey guys, welcome back to my channel. For today's vlog, ayun, samahan nyo ako sa another episode of JPD Vlog. Yun, kakapanganak nga lang ni Mrs. and naka-paternity leave ako. Ayun, mag-update ako ng government requirements ko kasi nga nung kinasal kami noong January, hindi pa na-update yung yung marital status, single to married. So kailangan ko siyang i-update para ma-avail ko yung paternity leave, pumasok sa sa employment ko. Ayun, kailangan ko i-update yung PhilHealth, BIR, Pag-ibig, SSS. Hanap ako nung magkakalapit lang. So Cubao yung nakikita ko guys eh. After nun, pupunta na rin ako sa sa head office namin. Ayun, available na yung reimbursement check ko. Kung natatandaan niyo yung binili ko yung matings, for reimbursement na siya. As well as kukunin ko rin yung company jacket, extra company jacket sa office, head office. So, ang natin ngayon guys is from Eastwood QC, punta ng Cubao. Then pupunta na ako sa BGC Taguig sa Uptown Bonifacio para kunin yung reimbursement. Time check 10:30 na. So tingnan natin kung Cubao muna tayo. Let's go guys. Usually guys, nag-i-Spotify ako. Pero dahil naka-vlog tayo ngayon at maiwasan natin yung copyright sa mga content natin, huwag muna tayo mag-Spotify. Saglit lang naman. Habang tayo nasa biyahe, pag-usapan natin yung mga kung ano yung merong safety feature si Kia Sonet natin. So, in my point of view, ito yung mga meron siyang security and safety and security features niya. So, number 1, yung alarm niya sa seatbelt. Try natin magtatanggal ako ng seatbelt. Pero hindi to suggest, hindi to guys Ayun, tumutunog siya ng ganon. Kung naririnig, sana naririnig guys. Ayan, babalik ko na siya. Try din natin habang medyo traffic pa naman guys. Try natin. May iba rin naman yung tunog ng kapag bukas yung pintuan. Try natin Ayan. Ayan, may tunog siya ng ganon. As well as may nagno-notify sa instrument cluster niya na bukas nga yung yung seat, yung window na bukas. So, lahat yung trunk, yung sa rear, sa passenger. Yan, binalik ko na guys. May nagsasabi guys na meron din siyang alarm yung kapag pinilit siyang buksan or nakasarado tapos inopen. Guys, isa pa sa safety features na nakikita ko is ito, nag-automatic lock siya. Pero alam ko pwede mo siyang i-deactivate. Pero nung nakuha ko si Sonet na, hindi ko na siya pinalitan yung settings na yun. Siguro gawan ko siya ng content separately. For the meantime, ayun, i-try ko siyang i-open yung lock. Tapos kapag umaandar tayo moving, automatic nagla-lock. Try ulit natin Ayan ni-unlock ko pero automatically nagla-lock siya. So isa yun sa safety features natin. Lalo na sa mga kagaya ko, makakalimutin na i-lock yung kotse or ayun,
Siyempre, hindi natin alam kapag nasa hindi tayo alam na lugar. Baka may mag-open bigla nung kotse natin. So, maganda rin siyang maganda siyang i-features. Hindi ko pa naman na-try guys yung about sa low fuel alert niya. Kasi sinabi ko nga nakaraan, ang habit ko kasi is talagang nire-refill ko yung fuel ko every week. So ngayon naka full tank ulit tayo. So hindi ko ako umabot sa critical. Comment down below guys if na may nakapag-test na sinagad nyo siya na tawag dito, low fuel na siya, pa-empty na. Ano yung nagiging dito notification? Ano yung nagiging alert sensor niya? Or meron ba siyang threshold at the certain level? Kasi usually may mga buffer yan eh. Kahit sabihing low na yan, meron pang certain liters pa siya. Ayan, correct me if I'm wrong guys, pero yun yung nasa ko eh. Nasa prior knowledge ko eh. Ayun, kung nakikita nyo. Boss, dyan ba yung government, yung mga PhilHealth, SSS? Oo, yung sama-sama na. 10 o'clock pa. Pwede na. Ang next natin guys is yung safety features natin, itong sensor. Pinaka na-enjoy ko talaga itong sensor. Ayan, try natin. Ayan, try natin guys. Yung sensor yung pinaka na-enjoy ko kasi kapag malapit na siyang bumangga, siya yung nagsasabi. Tumutunog siya. Ayan, nade-detect niya. Pag malapit na. Ayan, pag malapit na. Ayan yung tunog niya. Ayan guys. So ibabalik lang natin. Ang next nating safety feature guys, itong sa natin, manibela. So ayan, kung nakikita nyo may pindutan siya dito. Parang lock din siya eh. So hindi siya normal na kagaya ng ibang mga normal na sasakyan natin na may pindutan. Ito kasi hindi mo siya pwedeng ibaba. Ayan o. Kung nakapark siya, hindi mo pwedeng ibaba nang hindi mo siya pinipindot. Ganito siya. So kita dito guys. Yan, pipindutin siya. Yan. Pero kapag ida-drive mo na, pwede na ilipat-lipat. Pero pagdating sa reverse, hindi na naman pwede. So safety feature siya for me. So may lock siya yung parking saka yung reverse. So hindi siya pwede. Bawal din siya. Kailangan pindutin talaga, required. So safety feature siya sa akin guys. Pero nasanay ako guys, lahat pinipindot ko eh. Kapag ganyan, lahat pinipindot ko na. Pero ang lock niya lang talaga is para sa parking and reverse. Ang next natin guys is itong nasa cruise control. Kung matatandaan niyo yung vlog natin about cruise control, ilalagay ko yung link dito. Ito yung pinipindot natin kapag nag-cruise control. So ayan. Tapos ngayon ko lang nalaman na doon sa mga pinapanood din natin, sa mga tips sa mga community natin. Ito yung pang post kung gusto nating i-into yung yung cruise control natin. Ito. Tapos kung gusto natin ibalik siya ulit. So later on kapag may chance, gawin natin guys.
ayun guys, salamat sa pag-support. Tune in pa rin sa JPD Vlog. Mag-aasikaso lang ako ng government requirements ko. And then, punta tayo sa susunod nating itinerary. Thank you guys. Hey guys, ayun, tapos na ako sa tapos na ako sa SSS saka sa Pag-ibig, na natin, updating. Sadly, wala, sarado si PhilHealth eh. So, time check, mag-alas 12 na ng tanghali. Bala ko dumiretso na ako sa head office sa Alliance Global Tower. Siguro dapat 1:30 nandun na ako. Kung mapapaaga ako, libot-libot muna ako sa mall. Punta muna ako sa Uptown Mall. Ayun, hintayin ko na makuha ko yung reimbursement ko. Let's go guys. Kain muna ako. Favorite ko tong Show My House. Hey guys, yun, tapos na ako mag-lunch. Time check 12:13 PM na. Try natin from Cubao punta sa Taguig. Ituloy natin yung mga safety features na remaining pa sa ating plate. Let's go guys. Ayun guys, tapos na ako doon sa government. Dalawa lang yung nagawa ko, yung Pag-ibig sa SSS. So, dediretso na ako sa BGC. Lumalabas, nasa 8 kilometers away siya. 8 or 9 kilometers. Medyo traffic sa EDSA guys. Lumalabas parang 33 minutes papunta sa 8 kilometer distance from EDSA Cubao going to Alliance Global Tower Taguig, BGC. Papasok na tayo sa BGC, pero nasa Kalayaan Ave pa lang tayo. Ayun, kung di ako nagkakamali, isa pa sa safety features ni Sonet natin is meron siyang airbags. Alam ko dito sa LX80. Di ko lang alam sa ibang mga variant. Meron dito. Kahit below million pesos siya, yung airbags niya is competitive din. Yung quantity of airbags. Meron din siya yung yung kapag pumapasok tayo sa madilim, may nagno-notify sa instrument cluster niya na yung headlights natin is naka-off. So, factor din yun para tayo. Aware tayo na hindi bukas yung ilaw natin, lalo na paggabi. Kasi, hindi ko alam kung ako lang ba. May times na hindi ko nabubuksan yung ilaw ko. Mga ilang minuto na ako nagdadrive sa sa kalye. Buti na lang swerte. And meron din naman dito sa lights niya. Pwede mo siyang i-auto kapag na-detect niya na madilim na. Mag-auto ilaw siya. Meron din tayo, pwede naman nating i-manual siya. Pero ako, nauusi ako kapag hindi naka-off lahat kapag tapos na ako mag-drive. Kaya hindi ko siya ina-activate. A few moments later.
Success yung itinerary natin for today. Nakuha na natin tong cheque at saka itong company jacket. Ngayon, going back to Eastwood. Dali na natin to. Hey guys. Ayun, nandito na ulit ako sa kay Sonet natin. Success yung pagpunta natin sa mga pakay natin ngayon. Nakuha na natin yung reimbursement checks. Nakuha na rin natin yung company jacket. Na-update na natin yung government forms natin. Isabay ko na lang yung ibang forms, yung BIR kapag ready na yung birth certificate ni baby. Again, salamat sa pagsama guys. See you on my next one. Tuloy-tuloy lang po sa pag-support sa ating small-time vlogger. Thank you so much guys. Bye.